Hello mga ka-api, dito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Ito si Ate Mirna. At ito naman po si Papa Osin Odivier. So, ano pa nga ba ang lagi inyong hinihirit sa akin? Ayan! Chika mo na, Bendy! Saan pa ang motor mo sa labas? Grabe pagka-action star mo. Blandina ka, tsaka ano, pakang make-up. Hindi na kasi na. Kumusta ang front up? Ha? Napanagumpayan mo pa. Galing tayo sa party kasi na. Yes, Ay, oo. diba? Oo, syempre yung ating kaibigan na si Direk Richard Ang. Yes. Nandiyan tayo sa District 1. Wala yung si Chef Jim eh. Oo, nasa Canada pa Nasa sila, Canada, Chef Chef Jen. Ang ganda Jing. ng mga pinopost niya, di ba? Si Chef Jing, di ba? Oo. Ng Heavenly Heavenly Desserts. Desserts, Oo. yes. At syempre, ang punong abala dyan ay si Lay Ang. Ang butihing misis, yes. Richard Ang. Oo. Hindi lang yan. Oo. Naku, wala ka. Ay, Tinatanong ka ni Princess Revilla na Oh. nag-birthday. Ay, happy birthday. Asan si Mama Loy? Happy Mama birthday ko. po. Hindi po Ay, kayo umabot. Oo, sayang. Ay, Ay, bakit kuya? Nagkabigayan ba? Ayoko nang sabihin kasi ikaw rin nangihinaya. ay, naku, ayun na nga. Ayan, Sayang naman, hindi kami umabot. Uy, wala nang bida. Ang birthday naman ng tao. Ba't mo Hindi. naman kaharbatan? Siyempre, Happy birthday 60th naman si Princess. Uy, hindi ating halata, kaibigan. ah. Oo, nakakatuwa Oo. yan si Princess, no? Hmm. Dahil magbibigay yan, magkukuha yan ng black screening ng How to Get Away from Your Toxic Family. Oo, sa SM Dasmariñas yan. Para sa mga constituents Yes. ba ng kanyang anak? Si Iggy. Yes. Ang swerte naman ng mga taga-imo. Yes. Pero malapit lang naman yung SM Dasmariñas. Oh. Kaya mga taga-Imus pupunta doon para sa black screening. Yes. Anyway, nakakatuwa naman dahil yung mga anak niya, ang gaganda. Ang gwapo. Si Anton, tsaka si Iggy, ayan, Kamukhang kamukha ni ano, ha? Ah. Ni Bong Revilla. Wala nga si Bong Revilla. Hindi ko napansin ando si Bong. Pero nagpadala ng picture si Bernard Cloma na palipad sila ni Bong sa US para manood ng laban ni Pacquiao. Ayan nga, pinost ni Bernard Cloma, no? Oo. Parang meron pa nakalagay, do not occupy. Ay, oo. So, kuya, nagpa-picture lang pala siya dyan. Tapos aalis din. Kaya mo na yan si Bernard, Groupie eh! Di ba? Groupie Group ko shot. naman. Siyempre, yan mo na. Baka ibang upuan, di ba? Anyway, happy birthday, Princess. Yes! Thank Saka you nang po. senior, alam mo na wala nang atrasan to. Pero ang mukha ni Princess ay hindi mo naman mukhang 60. Yes, talaga naman. Diba? Oo. Kasama natin dyan si Tita Mary Ann, si Karen, si Yes. Jex. Si Lani Mercado, si Congresswoman, nandyan din. Si Miss Dina Bonnevie, Ay. andyan. Mm. Kasi yung asawa ni Anton Mm. ay anak ni Divi Sabeliano, yung namayapang mister ni Dina. Mm. Oo. Kaya nandun si Dina dahil syempre stepdaughter niya, yung napangasawa ng anak ni Princess. Andun din ang first wife, ha? Oo, magkaibigan daw sila ni Dina Bonnevie. Ang galing. Yung first wife ni Divi, tapos si Dina magka-chika. Oh. At syempre nagkakwentuhan kami ni Miss Dina Bonnevie. Oh, ano sabi? Eto. Ay, wala pa. Sorry. Hindi yun na pagtsikahan yung kanyang bagong project, yung Iyan na House of nga. Peace. Ay, sabi ko, guess mo naman ako dyan, Miss. Oo, guess kita, ha? Promise. Ano yan, ba ha? yun? Parang talk show? Parang si Miss D. okay. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, pag mag-guess ako sa iyo, si Miss D, kinakabahan ako dahil baka magtaray ka. Pero hindi. In person, mabait si Miss D. Wala nagsasabi. Very Front lang accommodating. niya yung mataray siya. Very Oo. accommodating. Correct. Anyway, happy birthday, Princess. Yes! Happy birthday, madam! Correct. Ay, kuya, teka muna. bakit? Batian lang din naman pala eh. Oh. Bakit hindi niyo batiin si Catherine Bernardo at saka si Mark Alcala? Bakit? Kasi kuya, may video. Confirm. Brenda, dapat ang una mong binabati, si Nay OG. Ay na nga kuya, congrats. Bakit? Di ba kuya, dito unang nabalita yan? Ay, oo. In fairness, binabanggit naman tayo ng iba. Oh. Pero syempre, hindi naman para tayo ay magbunyi habang wala pang kumpirmasyon o denial mula sa may katawan, ika. O
hintayin natin si Catherine tsaka si Mark Alcala kung sila ay aamin na. Kasi nga, di ba, naunan na rito ay ayan na nga. Sa airport ay nakita si Catherine. Few moments later, ayan na. Sumunod naman si Mark Alcala. So, ang sabi ay sa Australia sila patungo. May makakuha kaya ng picture sa kanila or video na nasa Australia? Ayun na nga. Yan ang ating aabangan. Siyempre, pasensya na, Catherine, sikat ka, di ba? Kung si Mark Alcala lang nag-iisa dyan, siyempre, di naman masyadong mapipicturean si Mark. Kaya lang nga, merong ng idea yung mga tao kung sino naliling sa'yo, kaya hinanap nila at andun na nga. Oo, di ba? Ay, nako. Ito na lang yung closest dun sa hinahanap na resibo ng mga ibang hindi pa naniniwala no? Na baka nga sila. Oo, ito nga, no? So, sinasabi nga ng iba na pabor daw ito kay Daniel Padilla. Bakit? Kasi nga daw, si Daniel Padilla, kung binabansag ang red flag, mas red flag daw tong si Mayor. Bakit naman? Kaya nga, wala, nababasa ko lang yan sa mga comments, pero hindi naman para husgahan natin yung dalawang lalaki, hindi ba? Oo. Alam mo naman, ngayon lang nauso yung red flag, green flag. Oo, di ba? Kuya, teka muna. Speaking of red flag. Bakit? Meron ako ngayon eh. Hala, kadiri ko. Hindi mo red flag. Red flag. Red flag. Red yun. Mini skirt ko. Maangat. Ay, nako. Alam mo na yung mga tao ngayon, hindi ba? Siyempre, pinakamadaling gawin sa mga panahon ngayon, habang ikaw ay nasa bahay, habang ikaw ay walang ginagawa, ay husgahan yung mga nakikita natin sa entertainment, sa mga artista. Katulad niya kay Catherine, kay Mayor Alcala, hindi ba? Ako mismo, kilala ko si Mayor Alcala. Na-meet ko na rin yung pamilya niya. In fairness, mababait naman sila. Mabuting makiharap. Oo. Diba? Wala akong masasabi sa kanila. Diba? Ngayon, yung sinasabi nilang red flag si Mayor. Kuya. Bakit? Kaya siguro niya nasabi na red flag. Kasi ginigay ni Mark Alcala si Mika Reyes. Bali bang player? Hindi ko alam Si Brenda lang nagbalita. Uy, hindi kuya. Nabasa ko lang. Nabasa mo din. Oo. Kaya ako naman, alam ko namang naging sila. Dahil si Mark Alcala nung na-interview ko 2 years ago, si Mika Reyes, kasama niya that time. Ang pakiusap lang ni Mark, huwag na natin isama si Mika. Huwag mong kukunan si Mika. Kaya hindi namin kinunan si Mika. Hindi mo nga kinunan, kuya. Sinabi mo naman dito. Diba? Madali-daling dukutin ngayon. Ko dahil kami skirt. Alam mo, hadera ka. Sinasabi ko lang, ako yung naniniwala, naging sila. Yun lang yun. Tsaka past is past, di ba? Until you succeed? Gago. Past is past. Try and try yun. Alam mo, kalahati ko lang yung show, pagod na ako. Kasi Mrena, nakakabuisit. Anyway. Ang init. Ay, nakakaloka. Alam mo... Pag ba ako nag-leather jacket? Okay. Doon sa mga may bad comments o yung mga nega na sinasabi dito kay Catherine, kung sila man ni Mark, at dito rin kay Mark, kung ayaw nila kay Mark. Alam niyo, sa totoo lang, wala naman silang inaapaka ibang tao. Diba? Kasi pareho naman silang single. Tama. So, anong problema natin? Diba? Kasi nga, syempre yung iba, talaga namang nangangarap pa rin, umaasa pa rin na magkakabalikan ang Katniel. Kasi di ba sinabi ni Miss Carla Estrada na love pa rin ni Daniel si Kat? Oo. Pero hindi naman mawawala. My God, 12 years, 11 years, ano ba naman? Hindi man basta-basta mawawala yun. Hindi ba? Ay, teka lang, Nay. Si Daniel na din lang yung pinag-uusapan natin. Di ba itong si Daniel napakanta sa isang party? Ay, naman nagulat ako. Akala ko napakanta. Diyos ko,
Kasi ano yung kahit ako din, ang dinig ko, ay sorry. Nilay po ka naman ng ending. Uy, hindi! Si Jegs yun. Nilay po, Diyos ko. Oo. Ito na si Mrena, nakakaloka. Oo nga naman. Napakanta, di ba? Tapos yung kinanta nga niya, di ba yung, umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Yan. Ito nga na yung part ng kanta, Mapigilan, makapasaktan ka, mabulog ang loob mo sa iba, my gosh. Ano nga yun? Nakakapalisa, o nakon wag naman sana. Oh, yeah. Oh, di ba? Ay, Mama Noy! Hindi ko masyadong naiintindihan yung sinabi ni ganyan. Ano ba yung Mama Noy? Yung lyrics kasi, sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Tapos nag-adlib siya ng congrats. So, kino-confirm niya na si Catherine ay may iba ng mahal. Parang yun yung interpretation ng iba. Na nahulog na yung loob mo sa iba. Kaya congrats, parang ganon. Yun ang kalang interpretation. Sa tingin mo, Nay? Yun nga kaya? Feeling ko nga yun. Kasi nase-segue May congrats. Hindi. Tsaka sa totoo lang, di ba, yung mga artista, sila mismo, meron silang common friends eh. So, nagkakatsikahan yan. Di ba? Kaya yan si Daniel, aware yan, meron niyang mga tenga kay Catherine. Si Catherine din naman, meron din mga chuchu about Daniel sa kanya. Ganun yun. Ngayon, yung mga red flag, huwag natin gamitin masyado yung red flag, hindi rin naman natin kayang panindigan. Ano ba yung ini-red flag ni Mayor? Sige nga. Ano bang ini-red flag ni Catherine? Yung iba kasi na nagko-comment, ang sinasabi nila na red flag kay Mayor Alcala, kasi nga parang sunod-sunod yung naging girlfriend na celebrity. Ano ba dapat ng showbiz para hindi ma-red flag? Di ba? Tsaka buti nga girlfriend, hindi boyfriend. Di ba? Uy, straight naman yan si Mayor. Oo nga. Joke lang. Oo naman. So, huwag na nating i-issue yung red flag. Hindi rin naman natin kayang panindigan. At feeling ko naman parang ang red flag sa kanila, bakit sa politician? Tapos meron pa mga issue ng corruption, mga tigil na natin yan. Importante, patunayan natin kung ano yung nire-red flag na issue natin sa kay Mayor o kay Catherine, di ba? Ang importante, nakasagasa ba yung dalawa? Nakatapak ba ng reputasyon, ng pagkatao? Nag-api ba sila? Naglihim lang siguro sila. Well, sa bagay na yan, paano kung ang irarason nila siyempre, ang akin ay akin. Hindi lahat ng kwento ng buhay ko ay kailangan malaman ng publiko. Diba? May mga nangyayari sa buhay ko na gusto ko manatiling pribado. Siguro ganun kay Catherine. Parang nasanay yung mga tao na hindi, kailangan, you owe it to your fans, you owe it to us. Na kailangan alam namin kung sino yung mga nai-involve sa'yo. Ganyan. Kasi malang na yung ganong klaseng sitwasyon, hindi ba yung nakaka-stress? Yung di ba parang gusto mo lang kumain sa labas or mag-travel pero kailangan mo pang ilihim sa publiko. Oo, kuya. Tsaka, parehas naman silang single. Bakit kailangan nila magtago sa publiko? Alam mo, hindi ako makakasagot niyan. Sila. So, hintayin natin ang sagot nila. Mahirap yung ganyan. Kuya, mas mahirap naman yung ginagawa mo. Bakit? Playing safe ka. Alam mo, mga Sapong-sapong mo yan. Kakarampot yung suot ko. Ay, nako. Anyway, alam naman ng marami talaga na out of the country si Catherine. Kasi nga, ito nga nakaraan na ginanap yung Kapamilya Forever. Isang photoshoot para sa mga bumubuo ng ABS-CBN, mga empleyado, mga bossing, mga manggagawa, production staff, mga artista, mga true-blooded kapamilya, at kasama na rin ako dyan. No, kuya. Ba't kasama ka dun? Wala ka naman show. Kanina ka pa namumuro, ha? Gusto talaga ni Mrena nasasaktan. Kuya, nagtatanong lang. Tsaka kuya, ayan ang red flag.
Sandali. Ako ay isang kapamilya. Bakit mo ko i-red flag? Oo nga. Ayan kuya, naka-red ka dyan. Red shirt, hindi red flag. Baka nag-base ako ng watawa. Nakaloka ka. Oo nga, Nay. Ba't ka ba nga naimbitahan dyan? Well, si Tita Cory kasi nagsabi sa akin, pumunta ka rito kasi naging kapamilya ka rin naman. Kaya ano na matagal na panahon, Ay, Nay. oo. From 1992 hanggang 2020. Oh, diba? Kasi huminto ako ng pandemya. Wow, 28 years. Diba? Nagsimula ako bilang voice-over announcer. Noong 1992, field reporter ako dyan. At 1992 rin, nung una kong labas sa Palibhasa Lalaki. Abangan ang susunod na kabanata. Tapos, andyan na yung showbiz Linggo. Tapos, noong 1992 hanggang 1998, yung Christy Pernini. Araw-araw yun. 1995 naman. Tapos, nagkaroon na ako ng mga teleserye. Ang dami. Ang dami. Talagang sobra akong proud na naging kapamilya ako. At sa totoo lang, sobra ko ding appreciate ang ABS-CBN kasi hanggang ngayon, naghihintay lang sila sa akin. Kung gusto mo magkaroon ng show, let us know. Lalo na si Tita Cory. Sabi ko kay Tita Cory, ano muna, i-enjoy ko muna. Okay, let me know kung gusto mo. Ganon. Alam mo, sa totoo lang, nung araw, maikwento ko lang. Kaya sobra kong niyakap si Sir Gabi. Kasi nung nawawalan ako ng show, sumusulat ako kay Sir Gabi. Talaga? Oo. Ano sinusulat mo? Sir Gabi, ako lang po inaasahan ng pamilya ko. Ako po yung breadwinner, blah, blah, blah. Alam mo, biglang nakatawag na si Tita Cory. Tumawag si Charo sa akin. Sumulat ka pala kay Gabi. Tapos, sumulat ka rin pala kay Charo. Sa akin nila ngayon inaatang to na bigyan ka raw ng show. Kaya, meron ka ng teleserye. Ganyan. Kaya may show ka na. Alam mo, sobra, Diyos ko, hindi alam ng ABS-CBN kung gaano ko sila kamahal. Diba? Na, Diyos ko, through thick and thin, andyan ako para sa kanila. Alam mo, kahit wala akong show, ay, Diyos ko, sobra kong mahal ang ABS-CBN. Ba't nga ba na nagkaroon ng pictorial dun sa tower? Kasi nga, diba, yung kalahati ng ABS-CBN ay naibenta na. So, bahagi na ina-knockdown ay yung tower. Ay! Oo, tsaka yung old building. Oo, yun. Kaya nag-photo op na kayo doon. Nag-photo op. Kaya pansinin mo ang daming pumapark doon sa labas para lang magpa-picture bago siya mat-knockdown yung tower ng ABS-CBN. Kaya nagpa-picture din ako dyan. Pati naman, andyan ako. Di ba? Puro ulo yan, pero ang taray, second row, kitang-kita ka, I made sure. Akala ko may Blackpink. Hindi, You made sure. Yes. Kasi ayaw ko na magbanggit ng mga artista. Ang dami. Baka may makalimutan ako, pero sobra akong natutuwa sa mga artista na pumunta doon para samahan muli sa huling pagkakataon na makapagpa-picture ang lahat kasama ng tower ng ABS-CBN. Kasama kami sa history ng ABS-CBN. Diyos ko, hindi ko makakalimutan ng ABS-CBN. Uy, kuya, pero hindi ka rin makakalimutan ng ibang stars ng ABS-CBN. Bakit? Kasi kuya, di ba, minsan nababalitaan sila dito na hindi maganda. Hindi naman ako gumawa ng balita na hindi maganda. Inireport lang naman natin dito yung hindi maganda na madalas na binibigyan natin ng katwiran. Madalas, kinukuha rin natin yung kanilang side. Pwede ko ba sabihin dito na madalas pinupuri natin, kinukomment natin, sinasaluduhan natin ng ginagawa, pero hindi rin naman nagpapasalamat. Hindi rin naman tayo nagagalit. Ganun lang naman yan. And even the bosses of ABS-CBN, hindi naman, grabe ka naman, hinira mo yung gano'n. Hindi naman nagagalit sa akin. Minsan nga, meron pang nagsabi sa akin, ano mo nga ito? Pitikin mo nga ito para matauhan. Mukhang sa'yo makikinig Yung gano'n.
O di syempre ginagawa natin, and true enough, nakikinig naman at bumibihib. Minsan, alam mo, sa totoo lang, every time isasama ko sa sa teleserye, behave ang mga artista. Lalo na yung mga bata. Bakit? Andun ako eh. Feeling nila, paibalita tayo, chismis tayo. Diba? Kaya minsan maganda rin na nandun ako sa set kasi nag-aano sila para kung behave tayo. Huwag tayong magmamaldita sa mga production staff. Mga ganyan, diba? O di nakakatulong pa tayo. At syempre, napapangaralan din natin yung mga bata sa set habang walang ginagawa. Kung anong dapat ang i-attitude nila. At saka na nakakatuwa na yung mga executives ng ABS-CBN, lalo sila, yun nga, si Direk Loren Jo, diba? Minsan, mini-message tayo para magpasalamat pag meron tayong magandang naibalita tungkol sa mga stars, diba? Kahit yung mga artista ang tamad na tamad magpasalamat, yung mga nag-handle sa kanila, ang siyang tulay para makarating sa atin ang pasasalamat. Diba? Ganun lang naman yun. Diba? Lagi kong sinasabi, Loy, ang bibigyan natin ng karapatan na sitahin tayo ay yung mga artistang marunong din namang magpasalamat kapag may mga praises tayo sa kanila. At saka pag pinagtatanggol natin dito sa show, diba? Diba? Ito lang naman talaga yung maldita. Ano sabi mo sa mga artista? Magpaka-humble! Pala eh. Talagang Mena. Alam mo, you're so evil, ha? You're so evil! Anyway, ayan, ha? Ayan. So, bittersweet pala yung pictorial night. Sweet kasi nagsama-sama ulit lahat. Para kami nag-reunion. Nakakatuwa. Kaso nakakalungkot dahil nga, for the last time. Correct. Nakapag-pictorial kayo sa harap ng tower. Ayan. Naku-Diyos ko. Basta, I love ABS-CBN. At we love nakakatuwa, tingnan mo naman yung iba, humihirit na sana bigyan ng Kongreso o ng lower house ng prangkisa ang ABS-CBN. Sa panahon ngayon, nag-e-evolve yung teknolohiya at digital na yung pinanonood. May mga streaming platform na at doon na nakatuon yung atensyon ng mga tao. Hindi ba? Parang hindi na timely kung hihirit pa ng franchise ang ABS-CBN. Kasi wala rin namang frequency. Yung frequency ng ABS-CBN ay nandun na sa All TV na kay Villar Group na. So, wala. Matagal na proseso ito kung maibabalik. Sa panahon ngayon na nag-evolve yung teknolohiya nga, tinan mo ngayon ang I1 TV. Full blast na. Merong mga hindi napapanood na shows sa Free TV na napapanood sa I1 TV. Katulad ng Ghosting ni Fiang at ni JM. Yung Love at First Spike ni Emilio Daes. Ando na rin sa I1 TV. Yung iba pang shows ng ABS-CBN nasa I1 TV na rin. At napakamura. Talaga? Darling, 35 pesos a month. Ay! Yes, abot kaya? Parang pamasahe mo lang sa bus. Diba? Pero 1 month mong ini-enjoy sa I1 TV. Maganda dun, Nay. Aside from exclusive, dun lang mapapanood yung mga shows na yun. On demand pa. Anytime mong gusto panoorin. Anytime na gusto mong panoorin yung merong live. Oo. Meron ding pagkatapos ng live, nandun na yan. Pwede mo nang balikan. Ganun. At eto na. Monthly, 35. Magkano isang taon? 350 plus 70 is 420. Ito ngayon. Kapag isang taon ang kinuha ninyo, yung annual nyo, 315, 315. Diyos ko, isang taon nyo nang i-enjoy yung I1 TV. Ay, ang bongga. Available din ba yan sa mga taga-abroad, Nay? O dito lang sa Philippines? Basta may internet. Talaga? Bongga. Dahil di mananood nga tayo kay Tita Meren sa bahay ni Tita Meren, may I1 TV na rin. Ganon. Diba? On demand. Ibig sabihin, sa oras na gusto nyong mapanood ang isang show, mapapanood mo.
habang nasa biyahe, pauwi galing opisina, bago matulog, diba? So hindi na mamadali kang umuwi dahil mamamiss mo yung episode. Kaya kung mapapansin ninyo, diba, yung TV ngayon, yung smart TV na ngayon, meron yung mga YouTube app, merong Netflix, merong Prime, merong View, HBO. Ayan, mamimili ka na lang pati iWant TV. Diba? Kaya gano'n na, medyo pag gano'n na yung ABS-CBN, papunta na doon. Oo. Eh kuya, teka muna, yung GMA ba, meron na rin parang iWant TV? Hindi ko alam, promise. Hindi ko alam kung ano. Pero sana nga magkaroon din sila ng gano'n. Para, di ba, labanan ng mga ano ngayon sa digital na eh. Kaya, nako, magandang ano yan. Kumbaga, wala tayong choice eh. Nagbabago na ang lahat. Iba na yung landscape. Iba na ang landscape ng panonood ngayon, promise. Kaya, at least nagkaroon kayo ng idea, hindi ba? 35 pesos, just go. Hindi naman mabigat masyado yan sa bulsa. At saka ngayon, basta may cellphone ka, kahit wala kayong smart TV sa bahay, lalo yung mga nasa mga ibang probinsya na yun. Oo, yan, ha? Pero talaga, miss pa rin natin hanggang ngayon na yung ABS-CBN. Oo naman. Basta naging bahagi tayo ng ABS-CBN, hindi ko makakalimutan yun habang ako ay nabubuhay. Maraming salamat ABS-CBN na ngayon ay ABS-CBN Studios. Dahil sila ngayon ay content creator. At saka ang ganda nung sinabi ni Sir Carlo Katigbaknay. Ano sinabi? Anong sinabi? Sinahanap ko pa. Kalma. Sabi ni Sir Carlo Katigbak, ABS-CBN is not our franchise, not our transmitter, not our studios. ABS-CBN is found in every heart of a kapamilya who chooses to serve every Filipino. Oh, ganda, no? Totoo naman yan. Pero kuya, teka muna. Maiba ako. Ang dami-daming artista dun eh. May umislog ba sa'yo dun? Meron. Ay, sino? Talaga? Hindi ko sasabihin sa'yo hayop ka. Huwag ka sa buha. Hindi man lahat kasi mapiplis natin, kaya hayaan mo. Uy, sino? Sige na. Madami. In fairness to them, hindi naman kami nagkatamaan ng tingin kasi. Kaya hindi ko naman alam kung isabihin ako kung magkatamaan kami ng tingin. Pero alam ko sa sarili ko na syempre minsan nabalita natin sila dito, hindi ba? Nang hindi maganda. Okay lang din naman yun. Ay, Diyos ko, hindi ko pa masasanay. Ilang taon na rin naman ako dito. Since 1988, ano ba? So, iniwasan mo ng tingin? Hindi ka. Dahil ang dami artista, di ba? Dulo-dulo kayo eh. Alam mo, hello! Gaganong ka ba doon? Correct. Di ba? Basta ang importante sa akin, binati ko si Sir Gabby, si Sir Carlo, si Tita Cory, at yung iba pang mga talagang nagsimula kaming maliliit pa doon. Sino mga naalala mong sila yung go out of their way para batiin ka? Sina Direk Ruel Bayani. Si Enrico Santos. Tapos sila, yung mga taga-ASAP. Yun, diba? Tapos may mga bagong artista na parang hiyang-hiya lumalapit. Hindi lalo lumalapit tuloy. Pero ako okay lang. Siguro pag nagkausap kami, sa magsalita doon sa kung bibigyan ng time ni Direk Loren, pagkakataon sa Star Magic, yung mga baguhan, magsasalita lang about PR, about yung mundo namin, about yung industry, para lang din aware sila. Kasi katulad nito tinan mo naman, dahil si Fiang hindi kilala si Pops Fernandez. Ay, dun sa video nga meron Ito. You ever see Tito Martin and Pops? The Pops lang, wala. You were not even born. But did you see them together on Do you even know who Pops is? Right, there we go. Oh my God! Oh my God. Ay, diba? Gusto. Di ba na yung nasabi mo din dati dun sa workshop mo, sa acting workshop, yung ibang bata, hindi kilala si Sharon Cuneta? Yes. Diba? Hindi ba? O anyway, syempre, hindi naman natin sila pwedeng obligahin kilalanin yung pati nga si Pancho Magalona. Diba? Minsan nga, mayroong bata, hindi alam kung sinong pambansang bayani. Ay,
Talaga ba? Pero maganda din na no? Kasi syempre nag-immerse ka na lang din dito sa industriyang ito. Maganda na may background there ka din. O, at saka may background ka lang. Alam mo kahit pa paano yung history na sino yung mga artista noon, di ba? Kasi artista ka na ngayon eh. Kumbaga part yung pagmamahal mo at saka yung pagsiseryoso mo sa craft mo, di ba? Being a member of the industry. Correct. Ayan ha. Basta I love you ABS-CBN. I'm so very grateful to you. Ay, nakita ko katabi mo dun yung mga mga celebrity duo. Sila Esnir. Ay, mababait sila. In fairness. Si Esnir, si Ralph, si Brent, saka si River. Si River kasi magka-chika na kami. Kaya sobra kong love sila. Yeah. Tsaka si Donnie Pangilinan, hello. Diba? Diyos ko. Kuya. Hindi kami nakita. Okay ka? Ay, nakita ko na yun. Nandun si Fatima, si Andrea. In fairness naman. Binati ako ni Andrea. Mabait talaga yun si Andrea na. Palabat eh. Marami, ang dami naman bumati. Lahat naman halos bumati sa akin. Lalo na yung mga kapanabayan ko. Sina Ami Perez, si Cherry Pie, si Baron, sino pa. Marami. Basta, I love you ABS-CBN. At ito pa nga, Doy. Ang balita. Ayan na ang good news para sa mga nasasad sa alitang Vice Ganda at MC Moa. Dahil finally, nagkabati na ang dalawa, nakapag-usap at nakakapagbiroan na. Ito ay naganap sa Vice Comedy Club last Friday night at syempre, ang mga bakla o ang mga stand-up comedians mismo ng VCC ang tuwang-tuwa sa nangyaring batian. Matatanda ang nagdamdam si MC nung ilabas nga ni Vice sa vlog nito ang confrontation nila na ang akala ni MC ay hindi na ilalabas. Aminado si MC na dito sumama ang loob kay Vice pero ayon nga kay MC, nung makatsikahan natin noon sa birthday ni Chef Jeremy Fabia, ready na siyang makipag-usap kay Vice, nagpahinga lamang daw siya at siniguro niyang hindi na mabigat ang kanyang dibdib kung harapin niya si Vice. At nangyari na nga. So, all's well, that ends well, ika nga. And sabi nga ng mga kaibigan ng dalawa, 21 years of friendship is no joke. And for sure, iingatan na ni na Vice at MC this time ang kanilang friendship. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy. Kasama na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click like and subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan. Naku, kanina pa nag-turn over kami ng bagong condo unit ng isang client. Ang peg naman po nila, contemporary minimalist. So gusto nila parang hotel. Tignan niyo po kung ano po yung naging kinalabasan ng kanilang unit. At syempre, nais po natin magpasalamat sa NB Skin Beauty and Wellness Center for Skin, Face, Body, and Wellness. Nandiyan po sila sa Mara Ignacia. Tapat lang po ng ABS-CBN, ha? Doon po sa ground floor ng Grandia Place. Sila pong dahilan kung bakit 41 years old lang ang skin age ni Nana. Siyempre, diba? Kasi meron silang doon, skin age machine. Yung parang skin analyzer. Parang gano'n na. Para meron kayong skin analysis. At the same time, kung anong po pwede sa mukha ninyo since yun ang mukha nyo. Anong treatment yung gagawin? Anong treatment ang gagawin, diba? Yes. Ayaw yan ni Mayet de la Rosa. Bakit? Ito yung bibigay sa akin. Yung Mayet de la Rosa. Yung maraming alahasan dyan sa Robinsons. Ayan. Ang dami na rin nagtatanong na sa NB, yung tungkol sa NB Endo Laser Lift. Kung masakit daw ba? Panoorin niyo po yung mga nasa social media accounts nila. Dahil talaga pong maganda po yung mga epekto ng kanilang mga services. Ayan. Ikaw naman, Rena. Yes, hello mga ka-update. Follow naman po ng aking page. Ating Rena po, M-R-E-N-A. Yes, kuya. Ano yan? Ideal tissue! Ay, Doc Jessica D! Uy, magpapa-block screening si Doc Jessica. Ay, yay! Thank you, Doc! Yung How to Get Away from My Toxic Family. Yes! Siyempre sa July 12 na po. Sa Melbourne, Australia. 6 p.m. po ang start ng screening, ha? Opo, ayan po sa ilalim po kung saan yung mga bibili yung ticket. Saan sa Melbourne? Sa Village Cinemas. Sunshine, yan, ha? At sa July 27 naman, Sunday din yan, no?
4:15 ang start ng screening. Diyan naman sa Perth, Australia. Oh. Diba? Saan ba yan? Dito po yan sa Ace Cinemas, Rockingham. Ayan, ha? Ayan po sa ibaba kung saan nyo mabibili ang tickets. Yes. Samantala, July 26 po, nasa Dubai naman kami. Ayan po, sa July 26 po, sa Star Cinemas, Al Ghurair Mall. Yes, sa 6 p.m. po Dubai. yan sa Dubai. Ayan. At sa July 27 naman, sa Star Cinema, Al Wada Mall, 6 p.m. ang screening po. Yan po yung sa Abu Dhabi. So, for tickets po, ito po, you may reach 0542-991588. Yan. Ha? Bili na po kayo, makita-kita tayo. Excited na ako. Ang Lux White ang major sponsor dyan. Yes. Ng front row. Yes. Yeah. Diba? Hello kay R.S. Francisco, tsaka kay Sir Sam Versosa. Yes, oo. Yeah. Siyempre, yan ay hatid sa atin ng 1,000 Square, AAP, yan, at E-Talent International. Yeah. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Ay, sir. naku, napakagandang pelikula yan. Promise. Pelikula nyo yan. Totoo. Lahat ng mga sumusuporta, nagtataguyod ng pamilya dito sa Pinas, pelikula niya yan. Yes. At kayong lahat ay si Arsenio. Sino ba si Arsenio? Yan ang alamin nyo sa How to Get Away from My Toxic Family, starring Zanjo Marudo, Susan Africa, Noni Bencamino, Richard Juan, at marami pa pong iba. Si Kim Rodriguez andyan din, directed by Lau Fardo, at mula sa produksyon ng Creative Den at ng OGD Productions. Ayan ha, maraming salamat. Kung nasa Pilipinas man sila, mapapanood na nila yan sa katapusan. Sa July 30. July 30 po sa lahat ng Yes. SM Malls, di ba? Pwede na silang bumili ng tickets. Online. Ayan, ha? At syempre pa, ang aking pong panayan pa rin kay Nicole Hiala sa OGDS Inspired. Ay, nabanggit mo din lang kanina na yung Australia. Oh, batiin natin, dun sa Sydney, Australia. Si Chef Genesis Matsumoto. Ayan. Ayan yung ano, no? Bayaw ni Attorney Reggie Tongo. Yes. Ayan. Hello Mula sa po. Sydney. Happy Hello birthday po. po. Ayan. God bless. Opo. At syempre, maraming salamat sa Hofu MNL or Hofu Manila. Yan, ha. Ito yung sariwang tuna ang i-deliver nila sa inyo. Wow. Oo, ay, ang sarap ng tuna nila. Tuna cubes, tuna panga, tuna belly, tsaka yung tuna sashimi bar. Kawit Cavite, Dasmariñas Cavite, at sa Jensan. Ayan, ha. Parang masama yung tingin ni Mrena na yun. Bakit? Kahit hindi pa tumingin yan, masama na talaga yan. Ha? Talaga ba? Ay, naku. Parang may uuwi ako. Ayan. Ay, ayun na. Ayan, pag may tira. Ha? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa o sa GDS sa lain. Sabi rin papaalala sa inyo. Tuwing gigising po tayo tuwing gumagawa na huwag po tayong makakalimot. Ha? Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At mga bang lagi ang inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Ganun yung mata nung narinig yung tuna. No, hindi yan tuna. Law pa yun. Law pa. Kaya hindi mo siya makakain. Hindi ko yan. Luto yun. Luto na. Hindi naman. Nasaktan ko pa. Minsan kain naman ko ba, hindi mo na naramdaman. Uy! Maluwag bulakan na Uy, eh. hindi ah. Magikip.